umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Happy Father's Day sa lahat ng mga ama ng tahanan. At siyempre kasama na ang ating amang nasa langit. Palakpakan natin siya. Ika-12 linggo sa karaniwang panahon, patuloy tayo nagsisikap na makasunod, makapaglingkod sa Diyos. Kalahati na halos ng taon. Ang mensahe ng mga pagbasa, huwag kang matakot. Higit na mahalaga ka kaysa kanino paman, kaysa ano paman. Wala kang dapat ikatakot kung tunay na ika'y nagtitiwala at nananalig sa Diyos. Sapagkat kailanman ang Diyos na ito na pinapaniwalaan natin ay hindi naghahangad ng kapahamakan ng kanyang mga anak. Kaya wala tayong dapat ikatakot, di ba? Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, narinig natin ang kwento sa naging karanasan ni Jeremias. Siya ay batang-bata nang tinawag upang maging propeta. Sa totoo, tumanggi siya. Tumutol. Sabi niya, bata pa po ako. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako marunong. Iba na lang ang piliin ninyo. Pero malinaw ang sinabi ni Yahweh. Alam ko namang bata ka. Alam ko namang hindi ka marunong. Pero ikaw ang pinili at tinawag ko upang maging propeta. Magsasalita ako sa pamamagitan mo. Gagawin ko ang mga bagay na gusto kong gawin sa pamamagitan mo. Ako ang kikilos sa pamamagitan mo. At sa kapangyarihan ng Diyos, si Jeremias ay naging propeta ni Yahweh. At bilang propeta, ang kanyang sinasabi ay kung ano lamang ang ipinapasabi ni Yahweh. Walang labis, walang kulang, walang bawas, walang dagdag. Kung ano ang mensahe ng Diyos na pinapasabi sa kanyang bayang Israel, iyon lamang ang sinasabi ni Jeremias. At ano ang aasahan mo kapag ang mensahe ay mula sa Diyos? Siyempre, totoo. At dahil totoo, masakit pakinggan. Masakit tanggapin. Kaya ang resulta, marami ang nagagalit kay Jeremias. Sino ka ba? At bakit ganyan ka magsalita? Akala mo naman kung sino ka. Bata ka pa. Mas marami kaming alam kaysa sa iyo. Matagal na kami dito sa aming panunungkulan, sa aming pwesto. Ikaw ngayon ka lang. Bakit ganyan ka magsalita? Akala mo kung sino ka. At sa totoo, sabi ng unang pagbasa, pinagbabantaan si Jeremias na patayin. Ayan, kilabot saan man. Isuplong natin, patayin natin. Iyan ang naging kapalit ng pagiging totoo ni Propeta Jeremias. Iyan ang naging kapalit ng pagsisikap na magsalita ng katotohanan. At di ba ganyan din ang karanasan natin? Karanasan mo nung minsan nagsabi ka ng totoo.
Ganyan din ang naging karanasan mo, di ba? Nung talagang sinikap mo sa buhay mo na manindigan sa katotohanan. Tinalikuran ka ng mga inaakala mo, kaibigan mo. Iniwanan ka ng mga inaasahan mo na dahil nagsabi ka ng totoo, nandyan sila't kasama mo. Napakahirap pala talaga ang magsabi, ang manindigan, ang mamuhay sa katotohanan. Naranasan ni Jeremias at mismong ang ating Panginoong Hesus, naranasan niya rin ang maiwang nag-iisa. Talaga bang ganito ang buhay ng nagsisikap manindigan sa katotohanan? Pero malinaw ang mensahe ng ating mga pagbasa. Huwag kang matakot. Maaaring maiwan kang nag-iisa. Maaaring talikuran ka ng lahat. Pero tandaan mo, kailanman hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang sabi ng ating Panginoon, kilalang kilala kita. Alam na alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Maging ang bilang ng iyong mga buhok, alam na alam ko kung ilan. Wala kang maitatago sa akin. Wala kang maisisikreto sa akin. Kaya ano ang dapat mong ikatakot? Matatakot ka lang kapag alam mo gumagawa ka ng masama, di ba? Matatakot ka lang kapag alam mo sa sarili mo hindi mo ginagawa ang dapat, ang tama, ang kung ano ang mabuti. Pero kung alam mo sa sarili mo, ginagawa mo ang tama, ang mabuti, at kung ano ang inaasahan ng Diyos sa iyo, wala kang dapat ikatakot. Sapagkat ang Diyos na nakakakita ng lahat ng ginagawa mong mabuti, ang siyang Diyos na siyang magtatanggol at magbibigay sa iyo ng biyayang kinakailangan para mapagtagumpayan ang lahat. Maaaring sa tingin ng marami, ikaw ay nagpapanggap, ikaw ay para bang tumatalikod at hindi sumusunod sa kung ano ang gusto ng marami. Maaaring ikaw ay pinagwiwikaan, pinagsasalitaan ng masasakit na salita na hindi totoo. Okay lang, basta't nasa panig mo ang Diyos. Ano ang mas gugustuhin natin? Ang maging kakampi natin ang Diyos dahil nagsisikap tayong magpakabuti, o ang mapalayo tayo sa Diyos dahil nakikiisa tayo sa masasamang gawa. Amen.